Okay mga ka-trigger, narito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Napalagi kong sinasabi, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para kunin na aking serbisyo kung kayo may ipagagawa sapagkat ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. 20 years na ako dito bilang isang firearms instructor gunsmith. Ayan, at bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lang munang basahin at bigyan natin ng katugunan ang problema ni Abner Menes. Okay. Ang sabi niya ay, sir, yung sa akin na unit 1911 Metro Arms, bago, pagkagaling kong firing range, kalasin ko sana para linisin, hindi ko na matanggal yung slide stop pin. Ano po kaya ang problema nun? Okay, bago natin sagutin yan, ako muna ibabati sa inyo na isang mapagpalang araw. At sa mga FW, kung saan man panig kayo ng mundo, dalangin ko tayo ay iligtas sa mga ng ating Panginoon, sa iligtas ng ating mga guardian angel sa mga kapahamakan, aksidente. Ako'y nalulungkot doon sa nangyari sa Dubai. At nakikiramay ang ating YouTube channel sa mga pamilya na may nasawing kaanak. Okay? At ingatan natin ating mga sarili, huwag tayong makasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin. Okay, ang ating kalusugan ay ating pag-ingatan. Ayan, at gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga nagko-comment, ng magagandang comment, maliban doon sa isa. Hindi ko nababanggitin ang pangalan na tayo daw ay maraming sitsi-borichi. Okay, kung kayo makikikain sa aking bahay, huwag kayo makialam. Yan, at maraming salamat doon sa hindi skip ng ad sapagkat tayo isang charity vlogger na may 6 na estudyante, may ng anak ng mga single parent na ating tinutulungan. Ayan. At maraming salamat kay Alfredo Isidro at doon sa nagpakilalang Ordosipay, nagpadala sa ating GCash. Ito ang GCash number ng ating tresurera, aking anak yan. At kung sino man ang gustong tumulong pa para sa ating mga estudyante, maraming salamat. Di po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Okay, salamat din at shout out kay Architect Arnel Ignacio, yung naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Nagbigay din siya ng cash. Pambili natin yan ng mga school supplies sa darating na pasukan. Ayan, at sagutin na natin ang problema ni Abner Menes. Ang sabi niya, yung kanyang baril na bago, Metro Arms, ay bago pa. Maaring nun lang niya pinutok at hindi niya matanggal itong slide stop. So, bago tayo umawak ng baril ay tingnan natin, release ang magazine at tingnan palagi ang chamber kung may bala ba. Okay, wala naman. Protocol yan. So, bago pa yung kanyang baril. Kung hindi mo yan matanggal, ang payo ko sa iyo ay under guarantee yan. Mahirap naman nating busisiin yan. Baka lalong masira. Kung talagang may factory defect yan, dapat ibalik natin yan sa kumpanya kung yan ay bago pa. Pero ituturo ko sa inyo ang technique ng pagtatanggal. Kasi merong mga full length yung mga full length rod guide ay mahirap tanggalin dito. Kasi nga pag ito i-finish mo, yung guide rod ay sumasabit na iwan at sumasabit dito sa bushing. So, hindi mo ito matwist. So, yun ang problema. Ito madali ito dahil walang butas yan. Hindi man full length guide rod yan. So, matatanggal mo dito. At pagka natanggal mo dito yan, so madali mo itong ano na ito, slot na to, madali mong itapat doon. Kasi wala nang spring, hindi na lumalaban. So pagka bago pa, lalo't matigas ang spring, so kalimitan sa atin ay nahihirapan itapat yan. So papakita ko sa inyo ang technique. Baka naman hindi lang nahirapan lang kayo dahil nga hindi ninyo mabaklas dito. Pagka hindi mo mabaklas dito at sumasabit ito, dito tayo nagbabaklas.
So ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang paghawak. So ganito, ilagay ninyo yung thumb ninyo dito, tapos yung ganito ang paghawak. Pagkatapos ay i-atras ninyo yan. Yan, i-atras ninyo. So, kontrolado na ninyo yan. Hindi na kayo mahirapan. At madali na ninyo itong i-press. Yan madali na ninyo i-press. Kasi nga, baka nahirapan kayong itapat yan. Kasi ito, dapat yan, nakatapat dyan. So, kung hindi tama ang hawak ninyo, nakamukha nito, nahirapan ako. Kung hindi nakatapat yan dyan, mahirap. Kasi nga, mahirap kontrolin dahil nga lumalaban yung spring. Pag binitawan yan, lumalaban yung spring. So, baka pinipilit ninyong iganyan, at hindi ninyo makontrol yan, mahirap. So, yun ang technique. Okay? At halimbawa naman, at ginawa ninyo ang pamamaraan na ganito. Ginawa na ninyo ang pamamaraan na ganyan. Yan, nakaganyan na. Ganyan, tapat na. Nakatapat na yung nakatapat na yun doon. At hindi pa rin ninyo ma-press, hindi pa rin ninyo ma-press dito, kung may sinasabitan yan, ay talagang mahirap. Kung may sinasabitan yan, maaring ito ay, itong bandang loob na to, maaring ito ay sumasabit. Okay, maaring sumasabit yan. So, pagka yan ay sumasabit, dapat ipapiting natin yan doon sa, dahil bago pa, ay ayaw ko namang mawala yung warranty dyan. Baka sabihin ng kumpanya kinakinunan mo ay ginalaw mo na yan, hindi na namin bibigyan ng warranty yan. So, kung wala namang warranty yan at sumasabit, wag ninyong gagalawin itong slide. Alin ang mas mura? Ito ang mas mura. Mas mura ito kaysa doon sa slide. So, pwede natin itong bawasan ng konti ito, kung talagang sikip kung talagang sikip. Baka naman hindi yan ang problema. Kaya sabi ko nga, bago kayo magkikil niyan, ninyo, o di kaya bawasan natin itong ilalim na to para bumaba. Ito, doon tapat na to. Kasi nga, ganito yan, hawakan natin ng ganyan. Yan. Tapos ay nahirapan tayo sa camera. Yun. Nakatapat na yun doon. Pagkatapos ay ipapasok natin ito. Tatayo ako para kitang-kita nyo. Ipapasok natin na ganyan. Yan. Ganyan. Pagkatapos ay ipapasok natin. Ipipress natin dito. Yan. Yun, nakapasok na. So, pagka yan ay nakatapat na yun doon, madali naman yan ipipress lang ninyo dito sa kabila, ipipress lang ninyo dito sa kabila, lalabas na yan. Kung sikip yun doon, so, wag ninyong gagalawin ng slide dahil malang slide. Ang babawasan ninyo pero wag ninyong pasusubrahan. Kasi pag sumubra yan ay kusang lalabas. Kahit yan hindi nakatapat dyan. Kasi itong tapat ito, pag sinobrahan ninyo ito ng bawas, lalabas ng kusa yan. So, kunti lang. Titingnan ninyo kung ito ba ay dadaan doon. Kung dadaan yan doon. So, yan. Ang tingin ko baka kulang lang sa teknik ng paghawak ng baril. Kaya ka nahirapan. So, sukatin mo ito kung, ganyan-ganyanin mo. Yan kung nagaganyan mo. Yan pindot doon, pasok doon. Yan. Dapat yan ay lumulusot yun doon, lumulusot. Yun lang naman ang niyan ang mahirapan kang magtanggal niyan kung kasi kung wala naman sa fitting ang niyan, ang barrel niyan, hindi ito nakapantay. Okay? Hindi nakapantayan. At kung masikip naman yung pin niyan,
dapat sa sa kumpanya na kinunan ninyo paano. Okay? So ang maibibigay ko lang muna sa inyong tip ay yung paghawak. Okay? Dahil bago pa yan bago pa. Ganyan ang paghawak para makontrol ninyo. Dahil kung matatanggal naman ninyo dito sa kung matatanggal naman ninyo yung spring dito sa dulo, madali lang kasi walang spring na lumalaban doon. Ayun, yun lang ang masasagot ko sa inyo. At kung sakaling sikip man itong mahirap itong tanggalin dito, pwede rin na baka yung barrel link ninyo ay mahaba. So yung barrel link ninyo ay mahaba, itong pag mahaba yung kasi yung barrel link ninyo, ito ay sagad dito sa taas, at yung barrel link ay itinutulak niya itong slide. So parang ganito siya. Pag mahaba yung barrel link, hindi ninyo makita yung butas na na bilog. Okay, may makikita kayo na parang half moon doon sa taas na yon. Ibig sabihin yan, yung barrel link ninyo ay mahaba. At mahirap ipasok ito. So susukatin ninyo yan kung mahirap bang ipasok yan, yung pin. Pag mahirap ipasok yung pin, may problema sa barrel link. Maaring mahaba yung barrel link. So pag mahaba yung barrel link, itinutulak niya yung para pumasok yung pin niya, ay itinutulak niya itong barrel niya pataas. Okay, itinutulak niya yung barrel niya pataas pag mahaba ang barrel link. So yun ang isa pang pwedeng mahirap tanggalin yung pin. Okay, mahirap tanggalin. Pero sa tingin ko, dahil yan ay galing naman sa kumpanya, original yan, baka yung technique lamang ng paghawak sa baril, ng tamang paghawak ang nagkakameron ng problema. So yun ang gawin ninyo kung nahirapan kayong magtanggal ng ganun ang gawin ninyong technique, yung paghawak na ganito. Okay, so yun lang ang masasabi ko. At wag tayong basta-basta magkikikil ng kung ano-ano, lalo kung bago ang ating baril. Okay, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan din kayo. At kung hindi tumama yung aking sagot, please i-follow up mo yung tanong na ginawa mo yun. Baka meron pa, kasi mahirap sumagot pagka hindi mo hawak yung baril hindi mo talaga kita. So nagbibigay lamang tayo ng tips. At kung mayroon pa kayong mga tips na iba, pwede naman ninyong i-share sa atin. At kung kayo ay mag-comment, please panoorin ninyo ng buo yung buo yung video. Kasi yung iba nagko-comment din naman pinanood ng buo yung video. So yung tamang sagot nasa bandang huli ng video. Okay, ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At sana may natutunan kayo sa maiksi nating videos, at maraming salamat sa inyong panonood at sa mga ganda ninyong comment. Hanggang sa muli nating video, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.